Kamusta mga kalahing Pinoy? Magandang umaga sa inyong lahat. Ako po si June. At dahil nga hindi sila nagtagumpay to destroy Vice President Sara Duterte, ayan, umiisip na po sila agad-agad ng kanilang second option, third option, or plan B, plan C, plan D. Dahil mukhang tagilid, alanganin na po yung laban nila sa impeachment ni VP Sara. Ito na po ang charter change, umuugong na naman. Isa po kasing option ito para hindi matuloy ang eleksyon sa 2028, para hindi matuloy ang pagiging president ni VP Sara dahil takot na takot ang mga magnanakaw. Alam nila, alam natin, alam ng buong bayan, buong Pilipinas na ipakukulong sila ni VP Sara sa oras na maupo si VP Sara bilang presidente ng Pilipinas. So yan ang mga pinag-iisipan nila para hindi yan mangyari. Dito po sa impeachment kay VP Sara, kinailangan nila na magkudita kanina pero hindi nagtagumpay. Although nakumbinsi nila si JB Ejercito at si Mig Zubiri, kulang pa rin Soto. Kulang pa rin. 11 lang kayo. At napaka-solid ng 13 dahil may pahayag dyan si Marcoleta. Ang sabi ni Senator Marcoleta, may sinabi daw sa kanya si Camille Villar. Hindi na sinabi yung buong sinabi ni Camille Villar, pero parang pinaraphrase na lang ni Senator Rodante Marcoleta na ang sabi ni Senator Villar o Camille Villar na kapag may nagtraidor sa atin doon nga sa Brave 30, para na rin silang si Judas. Inialay ni Senator Bato ang kanyang buhay para lang magtagumpay ang kudita ng grupo ni Senator Cayetano. Kung mayroon pang tatawid dyan, para na siyang si Judas. So binibigyan ng halaga ng Brave 13 yung anong tawag nito? Yung sacrifices na ginawa ni Bato. Yung pag-alay ng kanyang buhay. Buhay na po eh. Dahil kung nahuli po siya, didiretso na po siya ng dahig. Wala na, hindi na siya makakaalas doon. Matutulad po siya kay PRRD. Yun po ang sasapitin niya. Kaya, I'm sure, pangangalagaan po nila yung ginawang katapangan ni Bato. Yan po yung sabi ni Rodante Marcoleta. Kaya, napaka-solid po ng 13. Kahit umanib na si Mig Zubiri at JB Ejercito, 11 lang sila, kulang na kulang pa rin yan. Ang importante, walang tatawid ni isa mula sa Brave 13. So, dito po sa impeachment ni VP Sara, sobrang alanganin na po na magtagumpay. Sobrang malabo na. Kaya naman itong charter change na umugong, hindi po imposible yan. Ayon po sa information ni Harry Roque, nag-meeting na po ang ilang grupo ng congressman at ilang grupo ng senators at ilang grupo ng mga bataan ni Marcos. Nag-meeting na sila. Pinamumunuan niya ni Tuta Soto sa senators, ni Speaker D sa mga congressman, at nandyan yata si Recto para sa executive. Etong information na to, mabilis namang kumalat ito, lalo na charter change ang pinag-uusapan. Kasi yung mga congressman,
bubulong na yan sa ibang mga kaalyado nilang congressman. Ang daming congressman sa Pilipinas. Isa lang doon ang magsalita sa opposition, sa Duterte Block, talagang kalat na yan. Kalat na yung meeting na yan. Kakalat at kakalat yan. Ganon din sa Senado, ganon din sa Executive. So, ang gagawin sa charter change is Constitutional Assembly. Ito po yung magsasama ang Senate at House of Representatives at gagawa sila ng constitution para sa term extension ni Bongbong Marcos na 3 years. Magkakaroon din ng term extension ang mga senador for 3 years din. Magkakaroon din ng term extension ang mga congressman for 3 years. Dahil may extension ang kanilang ang term ng presidente, mapopostpone po ang election. Walang election, no? Hindi man nila ma-impeach si VP Sara. So dito nila dadaanin sa charter change. Kasi kung sakaling matuloy ang eleksyon sa 2028, wala silang ibang paraan. Hindi na nila nasira tumalab man kaunti, nabawasan yung mga ratings, survey ni VP Sara. Sinimulan nila yan noong 2023 for confidential fund. Sa 125 million confidential fund. At ang na-plug lang dito ng COA is 73 million. Yung 73 million na yon, isang proyekto lang yun ng flood control na ghost project. Sabi ng team ni Vince Dizon, naglabas sila ng report, ang ghost project is 421. 421 ghost project, natigil na doon. Hindi na yun na-update kung may nadagdag bang bilang. Sa isang proyekto ng flood control, umaabot ng 70 million. Times mo sa 421, magkano yun? So, yung paninira nila sa confidential fund at sinabayan pa nila ng iba't ibang klaseng paninira, ginamitan nila ng troll, bangag vlogger, at yung mga malalaking individual na mga kilala na binabayaran din, hindi pa rin po natinag si VP Sara. So, kung matutuloy ang eleksyon, kailangan po nilang dayain si VP Sara ng bonggang-bongga. Dapat garapalang dayaan. Garapalang dayaan po ang gagawin nila. So, kung gagawin man nila yan, baka umalma ang mga sundalo. Dahil sobrang garapal ang daya. Baka umalma. So, itong charter change na kanilang second option o pang third option man yan, isa ito sa nakikita nilang mas maganda. Dahil nga, pag nagkaroon na ng CONAS, gagawa sila ng constitution na term extension, wala na ang eleksyon. Mapopostpone. At doon po, gagawa na naman sila ng constitution, ang grupo ni Soto at ni D, na pwede na uling tumakbo ang presidente. Pwede nang mag-re-elect. Dito po kasi sa 1987 Constitution na ginawa ng mga dilawan, nila Cory Aquino, ang termino po ng presidente ay 6 years lang. 6 years. Sa Senado naman, mga senators, 6 years din ang termino nila. Pero, pwede pa silang tumakbo ulit ng isa pang pagkakataon. 2 consecutive term pwede po sa Senado. No? Sa presidente, 6 years lang, 1 term lang,
hindi ka na pwedeng tumakbo forever. Pwede ka tumakbo vice president or senator or congressman o yan, mayor o kahit barangay captain. Pero hindi ka pwedeng tumakbo ulit bilang presidente. Yan po ang 1987 Constitution. At kung gagawa nga sila ng CONAS, gagawa sila ng Constitution na pwede na ulit tumakbo ang isang presidente bilang presidente ulit. Ganyan po kasi sa Amerika. 2 consecutive term pwede. Halimbawa, si Trump, kaya lang pangalawa na pala ni Trump. O halimbawa, isang presidente sa Amerika, ang termino naman niyan ay 4 years sa Amerika. After 4 years, pwede ka ulit tumakbo bilang presidente. At kapag nakadalawa ka na, 8 years, hindi na po pwede. So, pwedeng gawin po yan ng CONAS, gagawa sila ng constitution na pwede uling mag-re-elect ang presidente. So, ang mangyayari po ay magiging forever Marcos na. Kasi, habang siya yung nakaupo, pwede ulit baguhin ng CONAS, ng Constitutional Assembly na yan, ang ginawa nilang konstitusyon na pwede ka ulit tumakbo, Mr. President, for the 3rd time, for the 4th time, hanggang forever na. So, ganyan po ang mangyayari. At maghahalal sila ng kanilang Prime Minister galing sa Senado or sa House of Representatives. Maghahalal sila ng Prime Minister. Sila lang, hindi kasama ang taong bayan. At doon sa paghahalal na yon, sa election sa Prime Minister, pera-pera po ang labanan dyan. Kung sinong mas maraming pera, siya yung mananalo. Siya yung pipiliin ng mga congressman, ng mga mambabatas. So, saan galing yung pera na yun? Sa atin din. Sa mga tax ng bayan na ninakaw nila. So, wala pong magandang dulot yung CONAS na yan. At ang baho niyan, as nga eh. 'Di ba? Yung CONAS na yan. So, yan po ang umuugong. Nagkaroon ng meeting malapit daw sa Manila Bay tungkol sa charter change. Dahil wala na eh. Talo na sila sa impeachment, sigurado na. Wala na nga silang gana eh. Nawalan na nga ng gana si Risa Hontiveros eh. Dahil kung sila pa rin ang may control ng Senado, ang yabang tiyak niya ni Hontiveros. At maraming drama tayo sa impeachment na makikita. Puro magdadrama yung mga yan. Na akala mo no, walang insertion. Siguro hindi ka lang na-deliveran ng mga Marines. Sobrang ingat mo lang siguro. Baka sanay ka na dyan. Sanay ka na siguro dyan. Yung hindi nag-iiwan ng ebidensya. Okay, hanggang dito na lamang po. Yan lamang po ang paglilingkod natin. See you next time. Bye-bye.